Yes! Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Alam nyo ba may mainit na balita ngayon? Dahil yung concert ni Vice Ganda at Regine Velasquez nag-viral. Dahil nga, ewan ko medyo bastos talaga tong mamang to Kasi biruin mo naman yung concert nila. Alam mo yun, tas dinamay si Pangulong Duterte. Ano to, dinamay nyo para pag-usapan? Actually, hindi lang naman si Pangulong Duterte ang dinamay dyan. Pati na rin ang Marcos, diba? Administrasyong Marcos, tsaka yung mga Pinklawan. Pero may pinoint sila doon na, alam mo yon, yung pagdating kay Pangulong Duterte, medyo, kabastusan. Pero pag-usapan nating maigi to dahil nga tignan nyo itong gaano ka, sabihin na natin kupal talaga tong mama na to. Kasi biruin mo dati hangang-hanga siya kay Pangulong Duterte. At syempre si Pangulong Duterte pinapaunlakan yung invitation nito para ma-interview, 'di ba? Tapos ngayon gaganyanin mo yung mama. Ginipit na nga ng administrasyong Marcos, tapos gaganyanin mo pa. Hindi ko alam dito sa mamang to kung ano ba talaga to, baliw, abnormal. Alam mo yun, hindi, okay naman maging okay ka naman maging comedian. Okay, sige, matalino ka, oo, witty ka. Pero hindi mo kaya yung alam mo yun, hindi mo kayang magpatawa ng walang nilalait. Bakit naman ganon? Kung tutusin, mas magaling pa sa'yo si Tekla. Oo. Mga pare, mga kababayan, kung sinong agree sa akin, comment nyo nga dyan kung sinong mas magaling, kung si Tekla o itong si Vice Ganda. O kung meron tayong Vice Ganda, sino kaya si President Ganda? O sige, umpisahan na natin to para uminit mga ulo ninyo. Ito kasi yung concert to nung dalawa, si Regine tsaka si, ewan ko kung kasama dyan si Vice Ganda o ano lang guess lang. Pero tignan mo, ito lang masasabi ko medyo, alam mo Madam Regine Velasquez, ano ka na magaling ka na pag nag-concert ka, wala nang alam mo yun, wala nang hahanapin pa, ikaw stand alone, papanoorin ka talaga kasi sabihin na nating legend ka na. Kumbaga, ikaw ang nagtaas o ikaw ang parang masasabi natin na standard ng pagiging singer, na magaling na singer kasi ang taas ng boses niya. Tapos Asia Songbird pa siya. O, 'di ba? Tinitingala talaga yan ng mga singer ngayon. At marami ng magaling na singer ngayon pero ginagalang pa rin to siya. Ang problema lang, hindi mo na kailangan isama yung bakla na yan. Alam mo yun, hindi mo na kailangan humanap o magsama ng iba na para sa concert mo. Okay sana kung isama mo dyan yung mga singer talaga. Hindi naman singer yan Nagpapanggap lang na singer yan. Hindi nga maganda boses niyan. O tapos isasama mo pa dyan. Isipin mo yun, ang ganda nung pagkakakanta mo, ang ganda nung tugtugan nyo, tapos papasok yung di naman singer. Ipasok mo dyan sila Pops Fernandez, sila Martin Rivera, yung asawa mo, di ba? Madami kang pwedeng ilagay dyan. Ang maganda nga sana ipasok mo dyan yung mga sila Ayla Santos, sila Gigi Delana, yung mga nasa Tawag ng Tanghalan, sila Marco, yung mga nanalo doon. Ang ganda sana. Yun talaga pwede. Pure talent kasi yung mga yun. Putya, ilalagay mo dyan komedyante. Pumapangit nakakasira ng Hindi naman dahil sa yung ginawa ni Vice Ganda ang kaya tayo nababadrip. Hindi. Magaling ka na Miss Regine Velasquez. Okay ka na, malupit ka na. Pero putya, magsasama ka ng komedyante sa concert mo, ang pangit. Ito na yun. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski.
Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the IC. Ayun. Yung unlimited water bombing daw from Chinese vessels. Ang tanong, si Duterte pa ba ang nakaupo ngayon? 'Di ba? Si Duterte pa ba ang nakaupo? So ang nakaupo ang may kasalanan niya kung bakit tayo binobomba. Bakit binobomba yung mga Coast Guard natin diyan sa West Philippine Sea? 'Di ba? Ang may problema dito ay ang pangulo natin ngayon. Bakit parang dinidikit mo sa mga Duterte yung pagbobomba ng China dito sa Pilipinas? At isa pa, may mga mangingisda tayo sa Zambales na nagsasabi, mas maganda pa nung panahon ni Pangulong Duterte kasi malaya kaming nakakapangisda dyan. Pero ngayon, ano? Mas mahirap ngayon nung umupo si Marcos. Di ba napahiya nga sila dun eh. Oh, ganyan kasimple. Tapos, makapag-comedy lang kasi. O tapos may sinasabi pa dyan dong ano yun? Pakinggan natin. O diba ang bastos? Free trip to The Hague by ICC. Yung alam mo yung gumawa ka ng comedy pero hindi mo muna inaral ng mabuti. Diba? Dapat kasi ilayo nyo yung pagiging komedyante nyo sa wala namang kayong alam. 'Di ba? Hindi nyo naman alam yung ano niyan eh, yung konteksto niyan eh. Well, baka masaya kayo dahil napasara yung ABS-CBN dahil sa kagagawa hindi naman dahil sa kagagawa ni Pangulong Duterte, dahil hindi kayo nagbabayad ng tax o ng taripa o kung ano man yung tawag nyo dyan. Kaya napasara yung ABS-CBN kasi kasalanan nyo. Kasalanan ng amo nyo. Hindi yung kasalanan ni Pangulong Duterte. Ang ginawa ni Pangulong Duterte sinunod niya yung tama. Ginawa niya yung tama o napasara. Tapos ngayon, ganyan. Dahil nga, alam mo yun, dahil si Pangulong Duterte napadala sa dahig, gumawa ka ng ganyan. Para ano, ikaw bida? Sige. Ikaw na. Alam mo, tuwan-tuwa tong mga to, lalo na yung mga nandyan sa bias na ABS-CBN na yan. Kutsa tuwan-tuwa sila nung nangyari kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte. Malamang kung natuloy yung impeachment ni BP Sara, tuwan-tuwa din yan sila. Ng mga bahala kayo sa buhay nyo. Pero, ang sabi nga natin, baka makakarma na to. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit makakarma to si ate. Ay, si kuya. Diba? Ay, nako. Promo applies to EDS only. Pinglawans and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang nilay. Hindi naman nakakatawa. Trying hard magpatawa si ate, si kuya, ate kuya. Diba? Hindi naman nakakatawa eh. So anong inano niya doon? Anong pinakita niya doon? Kabastusan lang na. Walang iba kundi kabastusan, walang hiya. Pero mo yung presidente na nagbigay sa inyo ng magandang nagbigay sa atin ng magandang buhay, tinanggal yung droga, bumaba yung krimen. Tapos ganito babastusin, ginipit na nga ng gobyernong to. Tapos babastusin mo pa sa concert. O ano to? Para pag-usapan at mag-viral yung concert nyo, ganyan ang gagawin nyo? Pwede, di ba? So, sige. Pero nakakalimutan yata nitong mamang to, yung, alam mo to, ito. Dito muna tayo dun sa pagbati ni Pangulong Duterte sa kanya. Tingnan mo kung gaano siya Ganda. You are celebrating your birthday today. Ang vice na walang kasing ganda. Who has made so many millions of our Filipino brothers. O, kita mo kung ganto ka
iba o ano yung ugali ni Pangulong Duterte. Hindi siya tumitingin dun sa kawaklaan nito ni Vice Ganda. Diba? Ang tinignan ni Pangulong Duterte yung alam mo yon, yung nagagawa mo na nagpapasaya ka ng mga Pilipino, nagpapasaya ka ng mga tao. Diyan siya natutuwa si Pangulong Duterte, di ba? Ang ganda eh. Pero kung ito si Pangulong Duterte, malamang patayin niya mga bakla. Kaya alam nyo mga kababayan, mga pare, yung ugali ni Aura, alam mo na kung saan nagmana eh. Alam mo na kung saan nanggaling eh. Kasi ito yung ito yung idol ni Aura eh. 'Di ba? Oh. Tangina baka mamaya maghiwalay kayo ni Ayon, putya na, iyak-iyak ka na naman. Brothers and sisters, happy on a regular basis by just watching your program. You gave a face of a Filipino who is very happy. Ba? But, I wish that you will succeed for so many years. Kita mo ganyan yung healing o yung pagtingin ni Pangulong Duterte dito kay Vice Ganda. Pero putang ina ganun yung ginawa. Ang bastos eh, di ba? Sinong hindi na bastusan diyan? Yung mga adik na tuwan-tuwa dun sa concert ni Vice Ganda. O yung mga galit sa mga Duterte na tuwan-tuwa dyan sa ginawa ni Vice Ganda. Oh. Yan lang yung mga yan. Patay na yung mama matanda na nga, 80 years old na, ginanon mo pa. And that I pray to God that you live for 1,000 years. Vice, maraming salamat sa tulong mo sa tao, pati sa akin. And ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Vice Ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. O, diba? Walang kasing ganda kasi siya... Walang kasing ganda sa bayan natin kasi yung ganda niya hindi pang hindi pang Earth. Pang Saturn siguro o pang Mars. Langinan to. O eto pa. Ito pa yung isang alam mo to. Ito yung in-interview niya si Pangulong Duterte. In-invite niya dun sa Gandang Gabi Vice na programa niya. At isa yan si Pangulong Duterte ay isa sa mga pinakamalaking views na doon sa programa niya dito sa YouTube. Actually, nag 3 million tong isang clip niya na to. Itong papakita natin, 3 million views. Samantalang yung iba, siguro merong 1 million, merong 1.2, 1.5. Pero sa isang clip nito, pumapalo ng 3 million. O, tignan nyo. Tapos ganto ginagalang ni Pangulong Duterte itong si Vice Ganda. Ganto ginagalang ni Pangulong Duterte yung mga katulad ni Vice Ganda na bading. Bading yan, bading. Kaya nababad trip sa inyo si Actually, hindi naman lahat ng bakla ganyan. May mga maayos naman. Pero ito kasing si Vice Ganda medyo below the belt yung atake. Tapos alam mo yun, kahit nga si Ann Curtis napipikon dito eh. Oo, meron niyang video na parang inaano niya si Ann Curtis na dahil laging wala, laging absent. Tapos inaano niya, pasensya ka na, ganyan-ganyan. Kasi naiistorbo kaya ata namin. Kaya sagot ni Ann Curtis, siyempre may mga bagay din naman ako na ginagawa, may mga trabaho din ako. Alam mo yun, yung usapan niya, alam mo, hindi, insensitive masyado. Hindi niya na alam, makapagpatawa lang siya, hindi niya na alam na nasasaktan na yung mga kaibigan niya. Kahit yung mga kaibigan niya mismo. At makapagpatawa lang siya, kahit yung dating presidente na maayos, 'di ba? At nagkaisa-isang presidente na kahit mga OFW tuwan-tuwa sa kanya. Ginaganto niya.
Medyo hindi ka yata nag-iisip dito, brother. Kasi, tayo na, alam mo naman na napakaraming supporter ni Pangulong Duterte at grabe ang, alam mo yon yung bad trip dito sa Administrasyong Marcos dahil sa pagpapadala kay Pangulong Duterte. May edad na nga, pinadala pa dun. 'Di ba? Na hindi naman, na wala naman sa jurisdiction ng ICC na kunin si Pangulong Duterte. Na dapat ang isang Pilipino ay dito nililitis sa Pilipinas. Pero anong ginawa ng administrasyon? Pinadala pa rin doon. Tapos, alam mo na yung mga Pilipino, masama ang loob, malungkot dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Tapos magaganyan-ganyan ka pa? Oh, ang dami tuloy ng bash sa'yo. Oh, ito. Panoorin natin tong itong video na to. Ito yung interview niya noong, I think, panalo na si Pangulong Duterte bilang Pangulo yan. Putsay na. Ang laki ng paggalang sa inyo ni Pangulong Duterte, especially sa'yo. Tapos bigla mong gaganyanin. Ano ka? Ang kapal din ang mukha nitong panot na to. Ay na natabunan ka na o nasilaw ka na masyado sa mga nararating mo sa buhay kaya ganyan ka umasta? Na nakalimutan mo yata itong presidente na to, isa sa mga gumagalang sa inyo. Ito presidente na to, isa sa mga nagtatanggol sa inyo. 'Di ba? Tapos gaganyanin mo? Gagong puta. Isipin nyo yan, yung malaking bagay to, malaking, alam mo yun, kasi ang gusto ni Pangulong Duterte, pantay-pantay lang. Okay? Pantay-pantay, may mga bakla naman dyan sa opisina nyo, di ba? Sinasabi niya nga doon sa wala naman problema eh. O sige, gawin nyo yung gusto nyo. Pero hanggat hindi kayo nakakaabala o nakakaperwisyo sa mamamayan, okay lang yan. Pero ngayon medyo... Yung iba, yung mga bading, pero may mga good ding kasi. Yung mga good ding, yun yung mga mababait kasi good nga eh. Yung mga bading, yun. Iba yun. Yun yung mga perwisyo. Nakatampot siya. So yan, nakita nyo? Ganto kagalang, ganto nire-respeto ni Pangulong Duterte yung mga LGBT na yan. 'Di ba? Kahit bading ka, kahit tomboy ka, may karapatan ka kasi Pilipino ka. Pero putyang ina. Tas gagantuhin ng sino ba to? Vice ganda? Hindi na lang nila. That I know. Paano ko? Kaya kaya maraming mga Pilipino, mga kababayan natin, na alam mo yung kahit hindi naman kahit hindi DDS, kahit hindi I think pinklawa, kahit mga pinklawan, yung ibang pinklawan, kahit mga pulahan, na bad trip doon sa ginawa ni Vice Ganda. Kasi biruin mo, ang respeto nitong mama na to nandun sa mga Pilipino talaga. Walang tinitingnan. Walang sinisino, kahit sino ka pa, kahit bading ka, lalaki, babae, bakla, tomboy, ganun. Basta okay ka, okay sa kanya, walang problema. Puta, pero yung gawin mo, yung magsalita-salita ka dyan na pre-rides to ICC, gago ang puta. Gago talaga, kupal. Inan to? Baka nakakalimutan mo itong mama na to talagang nirespeto ka. Dito natin makikita na ito talagang itong Vice Ganda na to bastos. At walang respeto. Respetuhin mo talaga. Oh, Galing diba? mo talaga. Oh. Tayo na, feeling mo? Ang galing mong umarte? Oh, napapanood ko tong mga nito yung ibang video nito pero cringe Putang OA. Lahat ng movie mo ang OA. Maganda yung storyline, oo, pero yung ikaw ang
Ikaw yung yung artista. Wala, pumapangit. Maganda yung storyline, oo, kasi mga direktor, magagaling at ang mga writer. Pero yung pag-arte mo, corny. Corny ka. Wag kang mag-feeling na putang ina, talented ka. Marunong ka sumayaw. Marunong ka mag-comedy. Daw, Vice Ganda. Putay ka, wala kang respeto eh. Yung alam mo yun, pagkatapos kang respetohin, pagkatapos kang pagkabigyan ng alam mo yun, bigyan ng panahon, gagantuhin mo yung mama. Malamang magsusorry din to sa mga susunod na panahon. 'Di ba lagi naman yang ganyan eh, lagi pag may sablay, pag may mga nagsosorry lang. Ito naman mga tangang fans nito. Putang ina, ba talaga si Vice Ganda pag may manyang ganyan. Mga ulul. Mga anak nyo, wag nyong panoorin ito ha. Putang ina yan. Mahahawa sa kabaklaan nito. Yan oh. Tapos gaganyanin mo. Diba? Jet to holidays pa more. At eto na nga, pucha, baka eto na yung karma niya. O baka bukod dito, meron pa siyang mga susunod na karma. Kasi eto, nakita nyo ba to? Ayun. Vice Ganda, nais ideklarang persona non grata sa Davao. Nako. Dapat Dapat matuloy yan kasi pucha, hindi tama yung ginawa nito. Ang sinasabi pa naman niya, madala siya sa Davao. Kasi may mga, alam mo yan, may mga concert yan dyan, may mga show yan dyan. Pucha, dapat ipersona non grata yan. Isa ang Davao sa mga pinakamalaki o malakas talaga sa natin, sa Pilipinas pagdating sa mga entertainment. Dahil malaki ang Davao at maganda dyan. So, kung hindi ka makakapag-concert dyan, ay, putang na, ayos din. O, dapat ito dapat mangyari na to ngayon din. Puta, malamang magsosorry tong tarantado na to. Kasi biruin mo naman, wala namang ginagawa sa'yo yung presidente. Actually, binanatan niya nga rin si Marcos eh. Ay, hindi naman niya binanatan. Kumbaga ang pangalan ng isang bading na kasama niya na kamukha ni Marcos, yung mataba. So, yun ang style nila ngayon. Parang si Marcos, yung itsura nun. Oh. Ginagawa nilang katatawanan. Okay, sige. Gawin yung katatawanan. Pero wag niyo yung masyado namang putang ina, wag niyo namang biruin mo. Oh, sige. Si Marcos, putya, wala talaga nagawa sa Pilipinas yan. Pero yung sasabihin mo na, alam mo yun, yung below the belt yung banat mo dun sa presidente, ay hindi pwede. Banata mo sa issue. Totoo naman tanga eh. Totoo naman walang ginagawa eh. Pero babanata mo dun sa issue. Pero yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, hindi matatawaran yun. At kumbaga, yung maraming ginawa na yung presidenteng maraming ginawa at inayos ang Pilipinas, babastusin mo ng ganun, ay marami ka talagang makakaaway. Kahit yung mga tropa mong bading, mababadtrip sa'yo. Diba? Kabastusan eh. Bastos ka eh. Kaya sana persona non grata to sa Davao para putang inan to. Alam nyo, dapat matestingan to eh. Matestingan to eh. At syempre, hindi lang yan siguro ang darating sa kanyang karma. Marami pa yan. So, wait lang tayo mga kababayan. Wait lang, relax lang kayo. Alam ko, bad trip kayo dyan. Bad trip kayo, galit kayo. Maraming beses ng sablay itong tanga na to. Pero syempre, malaki ulo eh. Maraming pera. Sikat, di ba? Talented daw. Tangin lang yan.
Magja-judge ka sa TNT, puta ina. Ay sa ano, sa ano 'yan? Pilipinas Got Talent. PGT, puta wala ka namang ano. Ano talent mo, Marte? Parang hindi naman. Talent mo kumanta, hindi rin naman. Oo, magaling ka magpatawa. Sige, oo. Pero puta, hindi mo kayang magpatawa na yung wala kang nilalait. Kaya nga, lagi kayong may warning sa Showtime eh. Kasi puro panlalait ang ginagawa mo sa mga ano eh. Hindi sa mga co-host mo, pati doon sa mga guests. O yan. So sana masample lang to mga pare para dire-diretso na yung kahihiyan itong tanga na to. Kasi ang pangit tingnan eh. Oo, nakaka-bad trip pero hayaan nyo na. Makakarma din naman yan. Hintay-hintay na lang natin. Kasi dati 'di ba, inano niya isipin niyo to. Dati ang inaano niyan si Pastor Kibuloy. Ang galing ni ni Pastor Kibuloy ah. Pinastop yung Lindol. Pastapin mo nga yung traffic sa EDSA. Gumanon siya eh. Tapos sumagot si Pastor, wag kang magsasalita ng ganyan. Baka mamaya ang mag-stop yung programa ninyo o yung stasyon ninyo. Putya, nag-stop talaga eh. At hindi lang to mga kababayan. Dahil din sa pandemic, nag-stop din yung traffic sa EDSA. Hindi naman natin sinasabing si Pastor ang may gawa nun. 'Di ba? Pero yung pagiging, alam mo yon, yung pagiging bastos, sumusobra na. Sumusobra na. Wala naman sa kanyang ginawa yung mama. Okay, sige, asarin mo, oo. Pero yung hamunin mo pa ng ganun, medyo ano ka na. Oh. Kaya 'di ba nag-iyak-iyak din siya nun? Kasi napasara yung programa nila eh. Oh. 'Di ba? Kasi alam mo yung kayabangan, kakupalan. Puta na, medyo natatabunan na yung pagiging makatao mo. Dahil lumalaki na yung ulo mo, wala ka ng pakialam dun sa mga sasabihin ng iba. Okay, masaya ka eh. Kaya ko tong gawin, kaya ko tong sabihin eh. Oh, tayo na mo. Hintay-hintay na lang tayo sa mangyayari sa susunod. At may karma naman. Yan ang sabi ng mga Pilipino, may karma naman. Nakakarma ka din. Anyway mga pare, kung nagustuhan nyo itong mga video natin o yung video natin, please subscribe to this channel at huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share ng video para mas marami, mas masaya. At sa mga subscriber ko, maraming salamat sa pagsuporta sa akin. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para mas masaya. Simple lang naman yan, pipindutin nyo lang. Oh, okay na yun. Ganun lang kasimple eh. O, diba? Para mas ganahan akong gumawa ng video. Okay ba yun? Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Ingat po kayong lahat. Ako po si paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
siya at